Namuhay sa puso ng magkaibigang Leo at Kat si Jesus mula nang tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Patuloy na kumilos ang Diyos sa dalawa, tulad na lang ni Kat na pinatawad ang kanyang ama. Naging Christian po ako, sinaran ko po ang tatay ko. Si Papa po tagawan ako ng siyaran, natapos na rin po ni Papa yung New Testament. Yung nanay ko po, yung mga kapatid ko. After ko pong ma-encounter si Lord, dinala ko na po agad yung family ko. Hindi lang naman ako yung dapat hingian ng sorry. Ako din dapat mag-sorry din sa mga taong yun. Yung babae na nilaglagan ko ng bag, nangi po akong tawad, nanap ko po talaga Facebook nila, mga binuli ko. Hingi po ko ng tawad sa kanila. Doon sa mga season na sinira ko yung buhay nila. And loudly, sinabi ko talaga sa kanila na ito, binago na ako ni Lord. Doon din po na-heal na din yung heart ko. Habang si Leo, patuloy ding kumapit at nagtiwala sa Panginoon. Naging mahirap man ang pagbabago, pero sa tulong ng Diyos at mga churchmate na gumagabay sa kanya, nagkaroon siya ng lakas na bumalik sa pagiging lalaki. It's not an easy journey. 2018, may times pa din na maghuhus ako, nakapambabae pa din ako. Na parang ganun yung feeling na parang struggle talaga. But still, si Lord naging gentle siya sa akin. God is a gentle God. Little by little, binago na ni Lord yung perspective ko, binago ni Lord yung puso ko, binago ni Lord yung character ko. I started reading the Bible, tuto na ako mag-pray, bumalik ulit ako sa pagsiserve. Andun pa din yung desire, andun pa din yung temptation. Kasi gusto mo yun eh. Pero at the same time, this time, mas mahal ko na si Lord. So, yung self-denial, yung papatayin mo yung mga bagay na gusto mo, kasi mas gusto mo si Lord. Tinapon ko na yung mga damit kong pambabae, nagpagupit na ako ng buhok. Masaya na lumalakad ka dun sa kung paano ka dinisenyo ng Diyos. Knowing na your true identity is not rooted sa sinasabi ng mga tao. Your true identity is rooted on what God says. Na it doesn't matter kung anong tingin nila sa'yo. Parang bakla pa rin naman si Pastor Leo. Parang malambot pa rin naman magsalita. Ang identity mo ay nakabase sa Creator mo. Naging secured ako. Naging stable yung identity ko. Knowing na wala akong kailangan patunayan sa tao. Kasi I am created as a man and I am a child of God. Kapwa nagkaroon ng hangarin sina Leo at Kath na maabot ang mga kabataan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya naman, ang dating kinatatakutan sa campus, naging gospel sharer sa kanyang mga kaklase. Buong section namin ng math dinala ko sa church. Ganun po talaga ka-bold enough talaga yung in-instill ni Lord sa heart ko. Dati ang courage ko ay ang manakot ng tao. Ngayon ang courage ko to really share the gospel. Kasi tumatak sa akin yung Romans 1:16 eh. Na talagang do not be ashamed of the gospel because it is the power of God that save everyone who believes, not just for the Jews but also for the Gentiles. Kung dati hindi ako nahihiyang magmura, hindi ako dapat mahihiyang mag-share ng gospel. Kung dati hindi ako nahihiyang manakot ng tao, dapat hindi ako nahihiyang magdala ng tao sa Panginoon. Matindi akong ginamit ng demonyo. Pero this time, mas matindi akong gagamitin ng Diyos. Kaagad ding natalikuran ni Kath ang kanyang porn addiction nang ituon niya ang kanyang oras sa paninilbihan sa Diyos. Samantala, loud and proud din si Leo sa pagbabahagi ng pag-ibig ng Diyos sa mga kabataan, kaya ay pinuhos niya ang kanyang panahon sa campus missions. Doon ko nakita yung purpose ko, unti-unti ko nahanap yung plano sa akin ng Panginoon. May saysay na yung buhay mo, knowing na ang buhay mo ay para sa Diyos at ginagamit mo ito para mag-glorify si Lord. Kapwa pinagbuti ni Leo at Kath ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo. Kalaunay nakapagtapos si Leo sa kursong Bachelor of Arts on Broadcast Communication, Bachelor of Secondary Education major in Mathematics naman ang nakuhang diploma ni Kath. Ang kanilang propesyon ay naging bahagi ng magandang plano ng Panginoon sa kanilang buhay. 2021, tumawag sa akin yung friend ko nung college. Sabi niya, Kat, available ka pa ba? Kailangan namin ng math teacher, ng license at ng Christian. Pagdating ko po doon sa school na yon, ang setup po pala, ang mga tuturuan ko ay mga sexually abused na mga bata. Na ang galing ni Lord kasi I can testify to them na kaya kang ihil ni Lord, kaya kang baguhin ni Lord, kaya kang itama ni Lord ang buhay mo. Na natigil yung pangarap nila eh. And alam ko yung feeling na yon, pero kung papaano din tinurn ni Lord into good yung pangit na ginagawa ng demonyo sa buhay mo, still may kita mo eh, yung beauty ng from mess into message talaga.
At the end of the lesson, lagi ako may verse. Makalimutan man nila ang math, pero hindi nila makakalimutan si Lord. Na makita ng mga batang yon na may hope kay Lord. Na kaya ni Lord i-restore lahat ng ninakaw ng demonyo sa buhay mo. Totoo po yung Romans 8:28 na all things work together for the good of those who love Him talaga. He is side of us talaga. Nagtutulungan sina Leo at Kat sa pagbuo ng Christian support groups at maging sa pagpapalago ng mga ministry na ipinagkatiwala sa bawat isa. Mas naging matalik silang magkaibigan at naging malalim ang pinagsamahan. Kaya ang dalawa, madalas tampulan ng tukso. So yung life group niya, nililink ako sa kanya. Yung mga life group ko, nililink din siya sa akin. Hindi ko talaga siya type. Alam namin na hindi namin gusto yung isa't isa. Friends for life nga lang ba ang dalawa? O posibleng magbago ang kanilang sitwasyon? Alamin bukas sa huling yugto ng kanilang kwento. The past few days, Peter, we've seen talaga what Kat said na the impossible becomes possible. You know, that how, parang when I look at the story and how the Lord has changed their lives, talagang fingerprint of God talaga. Yeah, because it's all over their love story. Totoo yan, Felici, because two different lives. Totally different struggles, but both of them had heart issues. Yeah. And that's the expertise of our Lord Jesus Christ. He's touching the heart. He's transforming our hearts. And once our hearts are transformed, then we're His for life. If you're watching right now, and siguro nakaka-relate kayo sa mga stories ni Kat, sa mga stories ni Leo, lahat yung mga pinagdaanan nila. And you're saying, wow, if God can change that kind of a heart with all those issues and complications, then surely He can change yours. All you need to do is say, yes, Lord, I'm willing to walk with you. I'm willing to invite you into my life and intervene. So if that is your wish, if that is your desire, then let's pray this prayer. Just say, dear Lord, I just bring you my life, I bring you my heart, I bring you all my issues, and I look at myself and I say to myself, how can I change? Impossible. I can't even help myself. But I am willing to come to you. I am willing to submit to you. I'm willing to give you my heart. Work in it, Lord God. Do a work inside of my heart. And so I surrender to you this very moment, and I confess all my sins, and I ask your forgiveness. Lord, you're the God that can change me. So I submit to you this life of mine entirely. I place it into your hands as I invite you now, Jesus, to come into my life, to be my Lord, to be my Savior. Thank you that you went all the way to the cross, and on the cross, you took away my shame and my guilt and my sin. Forever it is nailed on that cross. And I stand here with much gratitude for what you have done. I receive you totally and completely, Jesus, and I receive the good plan that you have for my life. This is my prayer. In Jesus' name, amen and amen. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful.
Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. And just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Welcome back to the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon si Kat para ikwento pa sa atin ang magagandang bagay na ginawa ni Lord sa kanyang buhay. Welcome to the show, Kat. Hello po. Hello, Kat. Hello po. Magandang araw po. Yes. Long time no see. Oo, kahapon lang, no? So, Kat, ang pagpapatawad sa isang taong malalim na nakasakit sa iyo ay hindi madali. So, tell us, paano ka nagkaroon ng lakas para patawanin ng iyong ama? Ito started po nung na-encounter ko si Lord. That was a time na na-realize ko noon na yung unang part po, yung pinakita po sa amin kung gaano po katindi yung ginawa ni Jesus in behalf of His us. suffering. Na yung suffering ni Lord, na talagang nasaktan siya, dinuraan siya ng tao, napako siya sa krus ng Kalbaryo. And that is for us. Nung moment na nakita ko na grabe yung ginawa sa akin ni Lord. At pinatawad pa ako ni Lord. And more than that, minahal pa ako ni Lord. And then yung point po na yun, na naintindihan ko, kung paano ako pinatawad at minahal ni Lord. Yun din po yung naging root ko para magpatawad sa papa ko. Kasi yun din po yung part na na nagkamali din yung papa ko. At the same time, nagkakamali din naman ako. Na yung root po ng pagpapatawad ko sa papa ko ay galing din sa kung paano ako pinatawad ni Lord. So, ang desisyon mo ay whether or not mag-sorry siya o hindi. Magpapatawad po. Oh, that's the right. Yes. That's the right attitude because you wanna be set free from Yes that po. pain also, di ba? Yeah. And like you said, it's really linked, connected with God's forgiveness for you kasi forgiveness is divine, di ba, Peter? So, nagawa mo lang yon dahil nga sa pagmamahal ng... Amen. So aside from forgiveness, meron ka ring mga personal struggle, di ba? So, gaya nung kwento sa video, you had addiction to pornography, di ba? Yes, and kinailangan ng courage para mag-give up mo yon, di ba? So, but for some it may happen overnight, but for some, ano-ano yung mga hakbang na ginawa mo upang malampasan ito at maglingkod sa Diyos? Sa akin po personally, talagang one snap, nagulat ako, hindi ko na siya gusto. Okay. So Ito, there was a dislike for it na. Opo, na talagang nawala, tinanggal ni Lord yung desire ko doon. Kasi ang dinesire ko na si Lord. Kaya doon po ako nag-i-stand sa ang totoong pagsisisi, may totoong pagbabago. Na talagang the moment na na-realize ko na ayaw ni Lord din nun, na hindi siya gusto ng Panginoon, na nasasaktan ko si Lord doon, nakasalanan yung bagay na yun. Nung na-realize ko yun, at kung paano ko nasasaktan si Lord every time na nagagawa ko siya, dun po talagang nagsisipo ako dun sa kasalanan ko na yun. Although dati sobrang addict po talaga ako dun. Pero nung moment na nakilala ko po ang Panginoon, dun din po ako nag-decide na bitawan yung bagay na yun. Pero actually, it's really a divine work talaga sa akin ng Panginoon na bitawan yung bagay na yun. Na talagang yung flesh tinunaw ng Panginoon. Empowered Opo, ka. na talagang I'm walking with the Spirit na talaga. Kasi yung mga nagsastruggle sa ganon na hindi ganon kadali, they go back to it. Opo. So, ano kaya ang pwedeng gawin ng ganon, no? Na it's not instant. Opo. So, what should they do? What do you think? Talagang kailangan mo pong isuko sa Panginoon. Nahingi ka po talaga sa Panginoon ng tulong. There has to be that desire or willingness to change. Opo. Na to really give up that bad habit po talaga. So, anong payo na may bibigay mo sa mga kabataan na naharap din sila sa mga hamon na dinaanan mo? What
advice can you give them for life? Yun yung mga nasesway dahil sa, Challenges, the ways of the world and the ways in school. Siguro sa mga taong kagaya ko na they feel like hindi na sila kayang mabago. Ganun po kasi yung mindset ko before. Na parang sobrang sama ako na hindi na ako kayang tanggapin ni Lord. Na I just want to tell everyone na hindi pa huli ang lahat. That there is hope in the Lord. Amen. That God is able to heal us. That God is able to change us. And God is able to use our lives talaga. Na hindi patapos si Lord sa buhay mo. Na if you feel like na dead end na ng buhay mo, that's the beginning of the Lord sa buhay mo talaga. Amen. That's true. Kat, nakaka-inspire talaga yung story mo, no? So, if you were to reflect, no, paano mo mailalarawan ang ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Siguro, from impossible to possible. Like the story of Paul in the Bible, na talagang mukhang imposible na mabago yung taong to, pero posible sa Panginoon. Na wala akong bagay na mahirap kay Lord. Yes. At walang bagay na hindi kayang gawin ni Lord. At walang matigas na puso pagdating sa Panginoon. Yes. Na kaya po talaga ni Lord magbago ng buhay. And that's the only miracle na hindi kayang gawin ng mga doktor. O ng kahit na sino. Only God can change the heart of the people. Yes. And only God can touch the heart of the people. Kaya, to sum up, na talagang hindi pa huli ang lahat, kaya po ni Lord magbago ng buhay. At yung pagbabago ng buhay ni Lord sa isang tao ay gagamitin niya para magbago ng buhay ng maraming tao. Yes. Sabi nga niya in her testimony, ba, from a mess to a Amen. message. Yeah. Yan. Okay. Sana ay na-encourage kayo sa kwento ni Kat. Kung ikaw ay nasa sitwasyon tulad ng pinagdaanan ni Kat, pwede ka ring magbago. Pero kailangan mo ang tulong ng Panginoon para mangyari ito. Inaanyayahan kita na tumawag sa 24/7 Prayer Center upang ikaw ay mabigyan ng payo ng mga trained prayer counselors mula sa salita ng Diyos. Ipapanalangin din nila kayo. Ang numero ay nasa TV screen. Sa aming pagbabalik, makakasama naman natin muli si Leo para mag-share din ng mga aral na tinuro sa kanya ng Panginoon. Yan at marami pang iba. Pagkatapos lang ng ilang paalala. Diyan lamang kayo. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I remember in the early 80s as an unfaithful husband, I saw Christine watch the 700 Club, at that time being hosted by Pat Robertson. There she gave her life to Christ, and that started our journey to knowing the Lord, because September that same year, I too gave my life to Christ, not realizing that one day I'll be hosting the show, the 700 Club Asia. How gracious and how faithful and how merciful God is. Praise God. Hindi lang makalakad, mamaga. Tapos yung ilalim, merong mga dugo, parang nana. Tiniis ko lang kahit masakit. Itinuturing na neglected case na ang kondisyon ni Anami. Ngunit dahil sa inyong tulong at sa pakikipag-partner ng Operation Blessing sa Tibo Cure Hospital, naging matagumpay ang operasyon ni Anami. Komportable na ako, tapos confident ako sa sarili ko na maglakad, tapos hapakan talaga. Anami's successful surgery was only possible because of your generosity and unwavering support. Together, we can help even more of our kababayans with disabilities through Operation Blessing's life-changing surgery project. Consider giving a gift today. Just go to cbnasia.com/give. Every contribution, no matter the size, will be a tremendous blessing for those who cannot afford this essential care. May the Lord shower you and bless you with joy, peace, and hope as you make a difference in the lives of others in need. Maraming salamat po. We're back on the 700 Club Asia at kasama natin si Leo. Siguradong marami tayong matututunan sa kanya ngayon.
Thank you for coming, Leo. Yes po. Thank you po again for having Anyway, us you're here. beside the love of your life. Yes. So, Leo, paano ka tinulungan ng iyong pananampalataya na may balik ang original design sa iyo na talagang maging tunay na lalaki sa gitna ng mga hamon? Oo. Nawalan ka ba ng mga kaibigan during the process? Yung mga challenge ka o inostracize ka? Yes po, talagang marami po talagang nag-unfriend sa akin nung nag-start ako sa faith ko sa Panginoon. And for me, part po talaga yan kapag ka naging Kristiyano ka, yung gusto ng mundo ay hindi mo na gusto. Kaya during that time, praise the Lord din po sa simbahan at kay Lord, syempre, pinaintindi po sa akin yun ng Panginoon na maging ready na maging unlikable sa mundo for the sake of Christ. Kaya, yun po, yes po, may mga college friends po ako na nag-unfriend sa akin. Nung sinabi ko na binago ko ni Lord, parang, anong binago ni Lord? Ano ko pa rin naman, ganun ka pa rin naman. Pero at the end of the day po, ang relationship ko kay Lord, yung mas nagmamatter, hindi yung sinasabi ng ibang What tao. matters. Was it an instant of the moment? Hindi ka nagdalawang isip? Hindi po, actually, po yan, mahabang proseso po yan. Talagang change is not instant. It's a gradual process. Talagang hindi po madali na... I can understand that. Yes po, nagpagupit ako, tinapon ko na yung mga damit kong pambabae, yung mga makeups ko. Hindi po yun madali kasi during that time, para akong nakikipag-battle pa sa Panginoon na mahal ko si Lord at the same time, mahal ko yung ginagawa ko. Sabi ko, baka naman po pwede, pero hindi eh. God has been gentle po sa akin, naging gentle po si Lord sa akin. Then little by little po, natuto na ako magbasa ng Bible, nag-devotion, and change na ni Lord yung character ko. At higit sa lahat yung puso ko. And the change in him, you could see the mercy of God. Kasi he worked through the process with Leo. Hindi yung walang force, walang, sige, I'll work at your pace. So it's like a process of putting on and putting off. Yes po. No? But you really have to replace. You cannot just put off and then not pursue God, di ba? So meron talagang growing process. Yes, no? Okay. So I'm sure, kasi may point na naging bold ka na sa pag-share ng gospel sa campus. Paano mo naman hinarap yung mga rejection ng mga those who refuse to believe or yung mga sinesharean mo? First po talagang masakit po talagang ma-reject. Lalo na kapag sinasabi nilang hindi naman totoo yung mga pinagsasabi mo. But at the end of the day, hindi naman po sa akin, parang sa atin yun ang mga lingkod ng Panginoon. At least you share si Lord sa buhay nila. Kumbaga wala na sa yun. Thank you, next ka na lang. Kung ayaw mo, thank you, next. To be honest, mahirap talaga ang kabataan. Of course. Pero by the power of the Holy Spirit talagang nagtulungan ang Holy Spirit at sa amin po talaga na yun, ganun po yung... And the Lord had to use broken people Yes po. to understand the lost. Yes, totoo po yan. True, that's true. Which he fixed, no? Yeah, and the fact that they both made an individual commitment po. separately. Yes. To serve the Totoo Lord. po. And so now they're both looking in the same direction. Yes po. So syempre, when you walk with someone, you're looking in the same direction, eventually, magkakakilanlan kayo and you're gonna get, you're gonna try to make the journey lighter and whatever. And that's what the Lord did with them. Even though we have different personalities po, pero yung purpose ng buhay namin ay isa, na talagang alam namin kung saan papunta yung youth ministry. Doon po kami talaga nagtatagpo. Praise God. So Nagkaroon kayo ng unity doon. Opo. So Leo naman, ano naman yung payo na maibibigay mo sa mga kabataang lalaki na nahihirapan sa kanilang identity and their purposes in life? Sa mga kabataan na nahihirapan sa kanilang identity, wag mo nga hanapin ang identity mo sa mga bagay sa mundong ito. Don't let others decide your identity and don't let yourself decide your identity. You need to go back to your manual, balik ka kay Lord kasi siya ang creator mo. Amen. Siya ang magdidikta kung sino ka. I'm sure, Felici, there are many who are watching right now and ganun din yung struggle nila, no? They're finding themselves, they're looking for identity and in the process, they're totally lost. Wala silang direksyon. Perhaps we could pray for them para ma-restore sila. Sige. Lalo na yung may mga broken relationships, no? Can Leo pray for them? Yeah, why not? Leo, would you Leo honor them to, bring them to the Lord, whatever the Holy Spirit leads you. Come on, let's pray. Father God,
you know, Panginoon, ang pinagdadaanan ng mga kasama po namin ngayon, Panginoon, sa mga nakikinig po nito at nakakapanood po nito. I know, Panginoon, that you are touching their hearts in Jesus' name. Yes. Lord, I pray, Panginoon, na abutin mo ang taong ito, Panginoon. I-restore mo siya, kausapin mo siya, yakapin mo siya, Panginoon, at muli mo siyang ibalik, Panginoon, sa tunay na identity niya. Yes. Na hindi galing sa mundo, pero galing sa iyo, Panginoon. Lord, I pray na ipakita mo sa kanya na there is hope, Panginoon, na hindi pa katapusan ng lahat, Panginoon, Lord God, na may purpose ka at hindi siya aksidente kung bakit mo siya ginawa. That person is created in your own image and that person is your masterpiece, Panginoon, Lord God. Ibalik mo, Panginoon, yung value niya, Panginoon, na ninakaw ng kaaway, yung value niya na ninakaw ng mundo, Panginoon, Lord God. I-restore mo, Panginoon, yung worth niya, Panginoon, bilang anak mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon pong ito, Lord God. And I pray, Panginoon, for those people na bigyan mo sila ng clarity, Panginoon, at the same time courage na bumalik sa'yo at mag-decide na ibigay ang buhay nila sa'yo, Panginoon. Natanggapin ka, Panginoon, sumurrender at sumuko, Panginoon. And Lord, I pray, ano man ang struggles nila, Panginoon, Lord God, I pray na tanggalin mo lahat ng spirit of addiction, spirit of homosexuality, spirit of identity crisis, Panginoon, over their lives, Panginoon. And I speak the name of Jesus over their lives, Panginoon, Lord God. We pray, Panginoon, that after this, Panginoon, we will experience breakthroughs and victories, Panginoon, upon your name. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Complete. Nothing left behind. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. In a world often overshadowed by sin, we find ourselves enveloped in challenges that test our faith. Yet, amidst this darkness, there's a light that shines from our Lord Jesus Christ. Though the shadows of our past may occasionally creep in, attempting to weaken our spirit, we stand firm, strengthened by the grace of God. His Word is not just a relic of ancient wisdom, but His Word is alive, breathing forcefully and actively shaping our lives at this very moment. Let's embrace His strength, knowing that with God's Word at work within us, our resolve is unshakable, our hope eternal, and our victory assured. Let's make this our prayer so we may stay strong in all circumstances. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Those who are far from you will perish. You destroy all who are unfaithful to you. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Psalm 73 verses 26 to 28. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Kath at Leo, malalaman natin kung paano nauwi sa pag-iibigan ang kanilang pagkakaibigan. Abangan niyo yan bukas, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Paano matutuloy ang kasal kung sumuko na si lalaki? Si babae na walan pa ng trabaho. Cancel na ba talaga ang kasal? Lahat ng yan sa pagpapatuloy ng The Leo and Kath Story. Dito lang sa The 700 Club Asia sa GMA.